Love Serye TV. Billionaire Secret Mission. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Hoy, babaeng haliparot. Sino yung lalaking kasama mo kagabi? Sa lubong ang mga kilay na binalingan ni Graciel. Si Leah. Kakapasok pa lamang niya sa dining area at iyon agad ang sinalubong nito sa kanya. Wala sa bahay ang tita. Kaya masaya sila dahil Sabado iyon. Masyado kasing hands-on ang tiyahin sa shop nito. Hoy, babaeng broken-hearted. Hindi ako haliparot. At yung lalaking kasama ko kagabi, wala yon. Bagong kaibigan ko. Nakataas ng isang kilay na sagot niya. Umupo na siya sa tabi nito at nagsimula ng kumuha ng pagkain. Kaibigan, tapos sumakay ka sa kotse niya. That's a first, ha? Hindi mo ugali sumama sa kahit na sinong hindi mo pinagkakatiwalaan. Ni sa mga nagsubok na manligaw sa'yo. Wala kang ang binigyan ng chance na masolo ka eh. At para lalo pang sigurong asarin, nakita niya ang kislap ng panunukso sa mga mata ng pinsan. Hoy, tigilan mo nga ako sa mga ganyan mo. Bagong kaibigan ko lang, si Jared. Kahit itanong mo pa kay Tony. Kapitbahay ni Tony si Jared at nagbabakasyon lang dito sa Pilipinas. Kung may dapat kang pagalitan at sitahin, si Tony yon. Siya nagpakilala sa akin kay Jared eh. And as if naman na may ginagawa akong kababalaghan. You know me better than that, cuz. Graciel. She knew that she was bubbling, but she did not want her cousin to think that she would do something stupid with some stranger. Lalo na kung ang stranger na iyon ay ang katulad ni Jared. Jared Gonzavo. Umiling-iling lang si Leah habang humahagik-hik. Napaka-defensive mo naman. Kumain ka na nga lang. Tapos tulungan mo ako maglinis ng bahay. Sumasakit yung ulo ko sa gulo ng mga gamit. Lalo na sa mga kalat mo. Pag-iiba nito ng usapan. Mabuti na lang at hindi na itinuloy ng pinsan ang pang-iinis sa kanya. Baka kasi tuloy na siyang mapikon at mawala na naman sa mood. Hindi bagay sa image ko. Okay, pero aalis din ako mamaya. Ay aasikasuhin lang ako. Uumpisahan na kasi ni Graciel ang pagpaplano at pag-aayos ng magiging surprise proposal and confession ni Dean kay Leah. Kaya gusto man na makabanding ang pinsan, uunahin niya syempre ang ikakaligaya nito. Mabuti na nga lang at naalala iyon ng nagdaang gabi, kaya nabanggit kay Jared. Masaya naman sinabi ng lalaki na tutulong ito sa kanila. Saan ka naman pupunta? Curious na tanong ni Leah habang nalalanta ka ng bacon. At ito mismo ang nagluto. Sa tabi-tabi lang, maghahanap ng lalaki. Pagbibiro nito. Nahumakot ng bacon dahil baka ubusin pa iyon ni Leah. Pareho pa naman sila ng mga paboritong pagkain. Sa halip na sumagot, iningusan lang siya nito. Hindi na nakontento sa bagong kaibigan. Maghahanap pa ng bagong lalaki. Bubulong-bulong na sabi nito. Pagkatapos niyon, masaya na silang kumain at naglinis ng buong bahay. Isa iyon sa mga bonding moments nila kapag wala ang tita Maya nila. Paraan nila iyon para makatulong kahit papaano sa tiyahin na sa buong buhay ay inilaan para alagaan at palakihin sila ng maayos. Gustong mapasimangot ni Graciel nang sa pagtingin uli sa cellphone ay wala pa rin nare-receive na text mula kay Jared. Nabuksan man ang Facebook o Twitter account ay wala pa rin ito na kahit na anong paramdam. Gusto niyang mainis. Hindi lang sa lalaki kundi maging sa sarili. Bakit ba siya nagkakaganoon? Isang buong araw lang na hindi nagparamdam sa kanya si Jared, naiinis na siya. Correction, pangalawang araw na ngayon. Pagtatama ng isang bahagi ng isip niya. Ano, jowa lang? Kung mainis, akala mo may karelasyon. Sabi naman ng kabila. Hoy, lalo tuloy na pasimangot si Graciel dahil sa kaguluhang nangyayari sa isip. Huwag kang sumimangot, masama yan. Baka malasin ang buong araw mo. Maya-maya niyan pati ako malasin din. Saway naman ni Dean. Kasama niya ang lalaki na bumibili ng mga bulaklak para kay Leah. Sa gabing iyon, magaganap ang sorpresa nito para sa pinsan niya. Kaunti na lang matatapos na ang pagde-decorate nila sa function room ng Sweets and Go na ginagamit pa sa kanila ng may-ari na si Tin. Excited na kinakabahan silang lahat sa kahihinat na ng mangyayari dahil hindi nila alam kung ano ang iniisip ni Leah. Naging malihim kasi ang pinsan kahit kay Graciel pagkatapos itong sunduin sa Sweets and Go.
Noong isang araw, mali ba nila kung determinado nga pala si Leah, nakalimutan na lang ang pagmamahal nito sa dating boyfriend at nag-move on na lang. Hindi. Ang totoo nagmamahal, naghihintay. Ang totoong nagmamahal, sumusugal sa kahit na anong laban. Pagpapalakas ng loob ng isang bahagi ng isip niya. At kailan ka pa naging ganyan mag-isip, Rachel? Kailan mo pa natutunan ng mga ganyan tungkol sa pagmamahal kung hindi ka pa naman nagmamahal? Tanong naman ng kabila na binaliwala lang niya. Lalo lang kasi siyang naiinis kapag iniisip yung naiisip niya. Inabala na lang ni Rachel ang sarili sa pagtulong kay Dean at sa iba pang mga kaibigan. Isa lang ang mahalaga para sa araw na yon, ang magkaintindihan sina Dean at Leah. Kailangan magkalinawan ng dalawa matapos ang drama at makuha ng happy ever after na pinapangarap ng mga ito. And as for Jared, bahala ang lalaki sa buhay nito. Kung hindi magparamdam sa kanya, kahit hanggang habang buhay pa, gustuhin, wala siyang pakialam. Sasama lang ang loob niya kapag inisip ang pangiindiyan sa kanya ng lalaki. Kahit na nga ako itong tutulong sa paghahanda ng sorpresa nila para kay Leah. Umamin ka nga kuya, may tinatago ka ba sa akin? Marahas na binalingan ni Jared si Jaya. Kasalukuyan silang nasa mall at nagbabanding. Iyon ang hiniling ng kapatid. At dahil alam na hindi siya titigilan nito ay pinagbigyan na lamang niya. Ano naman ang itatago ko sa'yo? Lahat naman na nangyayari sa akin alam mo. Sa lubong ang mga kilay na sabi niya. Ano na naman bang pinagsasasabi nito? Eksaheradong sumimangot si Jaya at tinukod ang mga siko sa ibabaw ng mesa. Nakatambay sila sa mga sandaling iyon sa isang sikat na coffee shop habang hinihintay ang oras para sa movie na papanoorin nila. Ikaw nga dapat sumagot dyan sa mga tanong mo eh. Ano nga bang itinatago mo sa akin? At bakit wala kaya tang sinasabi na kung ano ang nangyayari sa mga plano mo? Kumusta na ba kayo ni Rachel? Alam na ba niya ang existence mo? Nakapag-usap na ba kayo? Sunod-sunod na tanong nito. Ang nanguusisa na tinging ibinigay sa kanya kanina ay napalitan ng kakaibang kislap. Naitirik ni Jared ang mga mata. Expect her twin sister to be nuisance if she wanted to. Walang progress, okay? Kahit ako nababagalan sa kilos ko. Syempre kailangan ko rin na maging considerate sa mga ginagawa niya. Busy yung tao eh. Paliwanag niya. Saka na nga lumbaba at napabuga ng malalim na hininga. Pero alam mo, parang hindi ko na alam kung tama pa ba yung gagawin ko. Dahil sa ilang beses na nakita at nakasama ko siya, wala akong makitang masama sa ugali niya. Biglang bumalik sa alaala niya ang ilang beses na nagkakasama at nagkakabanding sila ni Rachel at kung gaano ito kasayang kasama. Hoy, totoo ba ang nakikita ko sa mga mata mo? Kumikislap talaga. Hindi makapaniwalang tanong ni Jaya. Maya-maya, nanlaki bigla ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Yung totoo. Gusto mo na ba si Rachel? Bigla siyang natigilan. Napakurap-kurap siya habang ang iniisip ay mukhang natigil yata sa paggana. Siya, may gusto kay Rachel? Ang mga mata niya kumikislap? Totoo ba talaga nangyayari iyon sa kanya? Hindi pa niya matagal na nakikilala ang babae, pero iyon na ang nakikita ni Jaya sa kanya. Of course not. Hindi ko siya gusto. Naisip ko lang na pwede kaming maging magkaibigan dahil magkakasundo naman kami sa mga bagay-bagay. Masyado nang malayo ang narating ng isip mo. Sinasabihan pa niya ang kapatid habang natatawa. Hindi yun totoo. Wala siyang gusto kay Rachel, period. Gusto lang niya ito na maging kaibigan. If you say so. Pero mukhang kahit ang kapatid ayaw maniwala sa sinasabi niya. Mukhang nakikiayon ito sa sinasabi ng isip niya. Base sa paraan ng pagkakatingin sa kanya, na parang binabasa nito pati ang kaibuturan ng kanyang pagkatao. Umiling-iling siya at nag-iwas ng tingin. Stop it, Jaya. Don't be silly. Ayoko pa rin sa plano ni Lola para sa amin ni Rachel. At ako pa rin na magsasabi sa kanya na nakatakdang namin gagawin. Dahil nalaman ko na wala talaga siyang alam kung ano ang plano ng Lola niya sa kanya. And after that, we can both tell our grandmothers that we can pursue the wedding because we are not in love with each other. Yun lang yun. Pero pagkatapos sasabihin yun, nakaramdam ng kung anong bigat sa dibdib si Jared. Parang hindi maganda sa pakiramdam ang naging sagot niya sa kapatid. Alam niya, in a way, nagiging defensive siya sa mga pinagsasasabi. Pero anong gagawin niya? Pinaghihinalaan siya ni Jaya na nagkakagusto sa babae na kailan lang niya nakilala. Hindi pwede yun at walang ganoon.
And if you say so, Jared, tapusin na lang natin ang pamamasyal na to at uuwi na ako. Kanina ka pa tumitingin-tingin dyan sa cellphone at relo mo. Mukhang may lakad ka. Kibit balikat na sagot ni Jaya pagkatapos ay iniubos ang in-order na kape. Marahas siyang bumuga ng hininga bago inubos na rin ang sariling kape. Nakapangako kasi ako kay Graciel na tutulong ako dito sa mga kaibigan nito sa sorpresa para sa pinsan niya na si Leah. Pero dahil sa pakikipagbanding sa kapatid, hindi pa niya natatawagan o kahit natitext man lang ang babae. Hindi tuloy siya mapakali. Pakiramdam kasi niya may ginagawa siyang mali. Oh God, why does it have to be complicated? What happened? Katatapos lang maligo ni Graciel at kasalukuyang tinutuyo ang buhok nang marinig ang tunog ng doorbell. Nasa kwarto siya ng kanyang tita at ganun din si Leah kaya wala siyang choice kundi buksan iyon. At parang gusto niyang ibagsak ang pinto na mabuksan ay ang nakangiting mukha ng lalaki na lihim na kinaiinisan dahil lang hindi ito nagparamdam sa kanya ng 2 araw. He counted ang araw na to. Hindi pa naman matatapos ang araw. Bumalik uli ang inis na nararamdaman niya, hindi lang para sa lalaki, kundi maging sa sarili. Dahil ang weird na ang pakiramdam niya tuwing involved si Jared ay bumabalik din at hindi niya na nagugustuhan iyon. Good evening, Graciel. Malapad ang iting sabi ng lalaki. Nakapamulsa ito habang nakatingin sa kanya. Hindi napigilan ng babae ang pasadahan ng tingin ng kabuuan nito. Simple lang ang suot ng binata. Simpleng polo shirt, blue jeans at white rubber shoes. Pero bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkailang? Ano ginagawa mo dito? Nakataas ang isang kilay na tanong niya para pagtakpan ang nararamdaman. Hindi dapat siya mahiya sa suot. Desente naman yung suot niya kaya wala siyang dapat na ikahiya. Pinagpatuloy na lamang niya ang pagpupunas sa buhok. Baka kasi kailangan nyo ng pinsan mo ng driver papunta sa pupuntahan nyo. Magpipresenta ako. Swabe at mananatiling nakangiting sagot nito. Lalo yatang tumaas ang isa niyang kilay dahil sa sinabi nito. Ano bang sinasabi nito? Pagkatapos na hindi sumipot sa pag-aayos nila magkakaibigan ng sorpresa para kay Leah, bigla na lang itong magpipresenta ngayon. Alam ko na may kasalanan ako sa iyo and I'm sorry. Kaya nga nandito ako ngayon para bumawi. I'm driving you and your cousin hanggang sa Sweets and Go. Willing ako maghintay sa labas kung papayag ka maging driver niyo ako at kung papatawarin mo na ako. I have my reasons and actually plan to tell it to you later. Wisit, ano ba namang meron sa lalaking to at basta-basta na lang kusang bumababa ang depensa niya. Hindi kaya ginagayuma talaga siya nito nang hindi niya napapansin? Pero wala namang mawawala kung papayag siya na ihatid sila nito sa pupuntahan nila. Mas makakatipid pa nga silang magpinsan dahil hindi na kailangan mag-taxi papunta sa Sweets and Go. Sana kasi ay pumayag na lang siya sa gusto ni Tony na sunduin sila. E di sana may dahilan na siya natanggihan ng gwapong lalaking nasa harap niya ngayon. At kailangan din niya makapakamature at huwag masyadong pairalin ng pagkainis sa lalaki. It's his dimples. Maybe that is the reason I'm allowing him to into my life. And I think I'm going crazier each day because of him. Pasok, dyan ka muna. Mag-aayos lang kami. Natagpuan niya ng sarili na sinasabi yon. Lalong lumuwa ang ngiti ni Jared at pumasok sa bahay. Pinaupo muna siya nito sa sofa pagkatapos ay tumalikod na. Nababaliw na nga siguro siya pero hahayaan niya na. I-enjoy na lang muna ni Graciel ang oras at araw na nasa kanyang atensyon ni Jared. Magkaibigan na sila. But that did not feel right. Damn it. Hoy Graciel, sinong lalaking yan? Saan kayo nagkakilala at kailan pa kayo nagkakilala? Oo nga, bakit hindi mo man lamang siya ikukwento sa amin? Nakakapagtampo ka naman. Lumalove life ka na pala, tapos wala pa kaming kaalam-alam. Babae ka pala, ha? Hindi kasi namin ramdam yun. Buti may nabulag pang lalaki. Napasikmat naman ito kay Tony na nakangising kinindatan lang ang babae. Hindi kasi alam ng mga kaibigan ni na Tony at Graciel na may bagong kaibigan lang din siya. At ito ang nagpakilala sa kanya. Gustong pailing-iling ni Jared sa kaguluhan ng mga kaibigan ni Graciel. Mukhang big deal sa mga ito ang presensya niya sa lugar na iyon. Pagkakita pa lamang sa kanya ni Leah ay kakaibang tingin na agad ang ibinigay nito sa pinsan na syempre ay hindi nakaligtas sa kanya. Pagdating nila sa Sweets and Go, nagpaiwan siya sa coffee shop habang si Graciel ay inihatid si Leah sa kung saan. Pagbalik nito, saka naglabasan ng mga kaibigan nito at kinuyog siya ng kung ano-anong tanong. Halatang nataranta si Graciel dahil
hindi na agad tumakbo palapit sa kanila. Tigilan niyo na lang ako, okay? Actually, bagong kaibigan namin ni Tony. Kapitbahay siya ng tipaklong na yan at siya nagpakilala sa akin kay Jared. Okay na bang paliwanag yon? Sarkastikong sagot nito. Umupo ang babae sa tabi niya at bahagyang inisod ang upuan sa harap niya para protektahan siguro siya sa mga kaibigan nito. Kahit na, dapat ipinakilala mo pa rin siya sa amin. Matagal na ba kayo magkaibigan? Magkwento ka naman. O joke naman ni Zimi, isa sa mga kaibigan na kasamahan sa grupo ni Graciel. Kilala na ni Jared ang lahat ng mga kaibigan ni Graciel. Naka-add kasi ang mga ito sa kanyang Facebook account. Maging ang mga lalaki, ganun din maliban syempre kay Tony. Ibang pangalan nga lang ginamit niya. Pero ang totoong account niya ay friend ni Graciel sa Facebook. Alam niya na sa lahat ng kaibigan ni Graciel, si Tony ang pinakamalapit sa babae. Matalik na magkaibigan ng dalawa, ayon din sa mga ito. Noong una ay kinatutuwaan niya iyon, lalo na at nasaksihan kung paano magbasagan at magkulitan ang dalawa. Pero habang tinitingnan ang dalawa ngayon, hindi niya alam kung bakit pero naiirita na siya. Masyado kasing touchy si Tony, madalas ding ngitian ng kakaiba at kindatan si Graciel na kahit itanggi sa sarili ay kinaiinisan talaga niya. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang nararamdaman, pero hindi niya pwedeng ipahalata sa kahit na sino iyon. Hindi pa siya handa sa mga ganoong bagay. At hindi pa siya handa sa sagot kung bakit ganoon ang nararamdaman. Ang mabuti pa, makijoin ka na lang sa amin, Jared. Tutal, nandito ka na rin naman. Hindi ka namin pwedeng ipagtabuyan at iwang mag-isa dito habang nagkakasiyahan kami sa loob. Alok naman ni Red na sinang-ayunan naman ang iba pa. Nakangiting tatanggi na sana si Jared nang unahan siyang magsalita ni Graciel. Malamang isasama ko siya sa loob. Hindi ko iiwan to. Dito ang bisita ko, no? Sikmat nito. Love life nga. Hayaan na natin. Oo nga. Minsan lang naman magka-love life yang si Graciel. Pagbigyan na. Naiinggit siguro sa pinsan. Mga siraulo. Hindi napigilan ni Jared ang matawa. Lalo na nang pabiglang humarap sa kanya si Graciel at makitang pulang-pulang mukha nito. Alam mo, ang cute mo talagang tingnan. Komento niya. Kahit matalim itong nakatingin sa kanya, hindi mawala-wala ang pagkaaliw niya sa dalaga. Shut up. Hindi pa tayo okay? Para yatang bulyaw nito. Padabog na tumayo si Graciel at nagmarcha palayo sa kanya. Sinundan lang niya ito at ng tingin at hinintay na yayain siyang pumasok sa kung saan man naroon si Leah at ang boyfriend ng babae. You're really busted, man.